Kung issue si Senator Ronald Bato de la Rosa. Nako! Sana makulong ka na. Ang tagal naman. Yan yun eh. Hindi pa ka napapas. Ganyan mo nga. Go ahead, Trillanes! Ay, sisi. Ngak. Daldal ka ng talaga. Make my day! Make my day. Make my day, Trillanes! Kuha. Ngak. Eh, magkamukha talaga kayo ni Bato, no? Magpakalmo ka na, boy. Ay, ma'am. Okay. Sige. Anak, Mima. Eh, syempre, may lawyer, di ba, si Digong, si Kaufman. Alam naman natin na naghahanap buhay lang naman. Ano ba sabi ni Kaufman? Ngayon, sabi dito, ang ICC warrant kay Bato ay imahinasyon lang daw ni Remulla. Yan ang sabi ni Kaufman. Ano pala mo dyan, boss? Ay, sabi naman ni Atty. Conti, ikaw naman Bato, kung hindi ka, mukhang wala ka namang sinseridad sa pagsuko at dumalo sa pagdinig ng ICC, umaapila na si Atty. Conti kay Pangulong Bongbong Marcos na isurrender na. Grabe. Gumawa ng paraan, siguro para sinasabi, gamitin mo na si Torre uli para makuha na si Bato. Pero by the way, sa pagbabalik ni Torre, grabe. Matindi, no? Pero si Kaufman kasi, kasi private lawyer yan eh. Ang gagawin ng private lawyer, ano talaga, kailangan bumilib ka sa kanya, hindi ka niya bibigyan na madidismaya ka, di ba? Ganon talaga yung trabaho nila. Kailangan kapag nagsalita sila, hindi ka madismaya, di ba? Dapat may tiwala pa rin. Si Kaufman, ilang beses kinang pinaasa itong mga DDS. Wala pa ba kayo dito? Wala kasi siyang mga appeal. Anong sabi ni Kaufman noon? Huwag kayong mag-alala. Magkakaroon ng interim release yan siguro. Pinaasa yun. Asan ngayon? Wala naman natupad sa lahat na sinabi nung pinaasa lang yung mga hindi ganito yun. Ang pagkakaintindi ko, basa ko dyan, pinagtatsagaan na lang yan ni Rodrigo Duterte kasi walang tatanggap ng kanyang kaso sa ICC. Mabigat kasi. Mabigat talaga. Against humanity yun. Pag once nga si Kaufman ang bumitiw, bumirang yun, wala na. Dead end na, dead ball na. Garapo na talagang... Sabi nga ni Trillanes, trabaho lang. Walang personal. Sa milyon pa naman ay babayad sa'yo every month. Pero naniniwala talaga ako na may kasalanan itong si Bato de la Rosa. Kasi yung dating, syempre diba, naging chief PNP siya ng bansang Pilipinas. Siya yung nag-implement ng tinupad niya yung utos ni Digong. So, merong kaakibat na kaparusahan yun. Hindi natin pwedeng sabihin na ligtas ako dyan. Hindi natin pwedeng sabihin na wala akong kinalaman dyan. Sumunod lang ako. Hindi pwede yung ganun kasi kamustahin naman natin yung mga pamilyang nawala ng mga breadwinner, mga nanay tatay na nawala ng anak, mga anak na nawala ng nanay tatay, 'di ba? So, ang kailangan natin dito is accountability. Maging accountable ang mga taong mayroong pagkakasala. Unang sinasabi ni Kaufman daw na imahinasyon lang daw. Ito ni Remulla, tingnan ninyo, di ba? Ang mga DDS noon, sabi nila, ay hindi, ang tagal naman mahuli ni Digong. O sila pa yung nag-challenge. Alam mo, meron ako napapansin kasi kasalanan din ni Digong to eh. Tama. Ikaw din eh. Digong, ang tanga-tanga mo rin. Kaya kasalanan ng tatay nyo yan. Bakit kanyo? Di ba ayaw mo sa mga puti, minumura mo nga yan. Tapos kumuha pa ng abogado. Tapos kumuha ka abogado na puti. Ba't di ka kumuha ng mga kaibigan natin? Chinese. Dapat, eto may masasuggest lang ako. Digong, huwag kang kumuha ng puti kasi galit ka dyan. Ang kunin mo na lawyer, yung drug lord na yung chick. Yun. May sasalba ka pa. Ayun, sigurado yun. Tumakas na yun, boy. Hindi nga siya pinanindigan. Pero alam mo, sa totoo lang talaga, nagtatsaga na lang talaga. Alam nila wala silang laban eh. Pag once na magbitiw itong si Kaufman, tapos na talaga. Igo na lang finish na eh. At saka inuuto na lang ni Kaufman yung mga division. Na-observe nyo, mahal yung talent ni Kaufman. Aside kay Kaufman, may narinig pa ba kayo ibang pangalan dyan? Na matunog sa council ni Digong? Wala na. Ito pa nga yan eh. Tuwan-tuwa pa. Siyempre, nagpapasikat ngayon si Kaufman. Bakit? Bakit nagpapasikat?
magiging dalawa na yung kliyente niya, doble na kita. Yun nga, boss eh. Doble na kita. Kaya sinasabi ni Kaufman, nakatang isip lang daw ni Ombudsman Boyeng Remulla, itong arrest warrant ni Senator Bato de la Rosa, kasi ang gusto talaga ni Kaufman dyan, hindi makapaghanda si Bato at maaresto. Tapos, para siya ang kuhaning abogado. At yan ang si Kaufman pa din ang maglalaglag kay Dalawa kita. At the end of the day, si Kaufman, parang ano din, yung paghuli kay Tico, ang naglaglag sa kanya, kapwa niya din, mga pinagkatiwalaan, di ba? Speaking of Bongo, so ibig sabihin, ganito yun. Si Sarah daw So ibig sabihin, ganito yun. Ang mga perpetrator, magiging danger yan kay Rodrigo Duterte. Kasi unang-una, halimbawa ikaw, perpetrator ka, papayag ka ba, maksama ka doon kay Rodrigo Duterte, 10 taon na hearing yun, 30 years na conviction. Kung magkataon, di, number 1, magkapagtulungan na lang ako sa ICC para mas lalong bababa yung sentensya. Ilang taon na si Digong? 81. Ano sabi ni Chris? Ano sabi ni Tol Chris? Magsitulog na kayo, nakaka-istorbo kayo kay Mima at kay Jake. Tol Chris, ganito kasi yan, kagabi. Pass. Alam mo, okay lang yan, nagpamahalan naman kami ni Jake. Tawala na ito, parang gano. Samantalang kagabi may nangyari sa inyo. Guys, walang ganun ha. Walang gano'n lang. Alam mo, ba't po kasi pinansin yung comment na yan? Hindi na po sa atin. Sino ba kasi sinungaling? Alam mo, napaka-alaskador ni Tol Chris Ulo. Sana kaya si ano? Hindi naman marunong tumupad sa pinag-usapan. Uy, sino may ingay dito sa kwarto kagabi? Ewan ko kung sa labas ba yun? Sa labas. Sabi kasi, takin mo talaga. Gagi, wala yun. Huwag kayo maniniwala sa mga. Anyway guys, going back sa ating topic. Mas maganda pag commercial lang yan guys. Nag-iwan lang talaga kami ha. Kasi itong mga co-perpetrator. Loko kasi ito si Tol Chris Ulo eh. Kasi itong mga co-perpetrator ni... Pag ako nakapagbiro. Anyway, ay, shoutout ha. Visit to. Anyway, nag-aaway pa kayo sa live. Ano ka naman yan? Hindi, joke lang. Ito, anyway, going back sa ating topic, etong si Bato de la Rosa, kung ayaw mong makulong, makipag-cooperate ka na lang. Diba? Para nanging mababawan ng sentensya mo. Kasi tama. Si Digong ngayon yung ginagawang palusot yung sakit niya. Nawala ng malay. Pero ngayon anong ginagawa ng ICC? O pag hindi okay, 120 days. Aray. Ay, Bato, turuan kita. Ano bang idea dapat, Boss Mike? Kung si Digong ang katwiran na yung sakit niya, para medyo kapanipaniwala, wala nang pagdududa, nakatwiran, di ba to? Sabihin mo, hair transplant ka. Medyo matagal-tagal yan eh. Hindi na pagdududahan. Pero Boss Mike, ang ating nalaman, itong si Bato daw, di umano ay matagal nang nag-a-apply daw ng political asylum sa bansa. Pero nagpe-prepared na siya. Pero ito yung komento kasi ni SP Soto na pa-protection na nitong si Bato de la Rosa, medyo, syempre, kung yung mga hindi marunong sa politika, magagalit kay Tito Sen. Pero hindi nyo lang alam na baka pinapa-stay lang dito, 'di ba? Itong si Bato de la Rosa, tapos at the end of the day, hindi natin alam, mayroon na palang bubong sa kanya. Uhuli na hindi natin na namamalaya. Pero ang tanong ngayon, nasaan na si Bato? Parang wala kasi silang statement eh. Hindi, meron siyang statement. Ang sabi niya, bakit niyo ako inisyuhan ng warrant? Nagtanong pang animal niya. Oo. And then, by the way, may sinabi dyan itong si Bato de la Rosa. Ito, pangatlong topic na natin to. Next topic na tayo. Next topic na to, pangatlong topic na to tungkol kay Bato na. Connected na to mga minamahala. Ito, pangatlong topic. Next. Ito, sabi ni Bato de la Rosa. Ito na. I am ready. Ready daw siya. For the